O nga pala, may mga nakikita akong mga post about or regarding no or with regard sa Davao Samal Connecting Bridge na ito. May mga comment, may mga post no sa saang mga platform, YouTube or Facebook. Talagang hindi maiiwasan na may mga nagbabangayan ba, may mga nag-aaway. I mean, basta meron no na kung sino nga ba ang may-ari nito. I mean, sino ang kanino i-credit. Kadito to ibibigay yan ang i-credit no. Sino ba dapat pasalamatan? Is it ex-President Rodrigo Roa Duterte or is it the present administration Bongbong Marcos? So, siyempre ako, in my own perspective on opinion, so dati nung hindi ko pa nabasa, wala pa akong nabasang mga article and wala pa akong nakitang mga news ano, na galing din talaga sa medyo masasabi nating di hamak na mas reliable no, ang kailang mga binibitawang ano, mga based on facts so talaga yung mga information na binibigay nila. So let us say ano lang, mainstream media no? Kasi yung mga taga mainstream media kahit pasabihin natin na some news is ano lang no, kumbaga narrative din, parang vlogger lang din no. So depende sa narrative mo no, kung anong gusto ng amo nyo, sino yung nagbabayad sa inyo. So yun yung magiging ano, i-relay ninyo or i-retirate or i-retirate na narrative no. So the difference lang is yan nga, mas dihamak na mas maraming naniniwala sa ano, dati dihamak na mas maraming nakikinig sa mainstream media kasi nga may pinag-aralan ng mga taga mainstream media. Talagang ano yan expert, ano talaga yung field nila is talagang yan yung profession nila no, yan yung pinag-aralan nila, like journalism ganun no, journalism, broadcasting, ano pa man. Well, while tayo na mga ordinary people, ordinary citizen, so ano tayo, vlogger no. So lahat naman tayo, as long as meron kang camera, as long as meron kang cellphone na may may camera, tapos nagvi-video ka dito, I mean nagvi-video ka, kumukuha ka ng mga video footages sa kahit anong bagay no. So ang tawag na sa atin is vlogger, content creator na no. So ang difference lang sa atin is yan na nga, meron din tayong sariling opinion, perspective, and medyo tama tayo mag-research. Pero ang maganda sa atin, hindi tayo nagsisplice, hindi tayo gumagawa ng mga fake na mga videos and mga footages no. Hindi tayo nagfi-filter. Kumbaga kung ano yung nakikita, kumbaga what you see is what you get. It is what it is, di ba? So kung ano yung nakikita ng ating camera, kung ano yung mga sinasabi natin, yun yung parang parang hindi talaga siya edited, hindi siya filtered no. Yan na nga, basta dire-diretso. Kaya nga medyo pagdating sa mga press briefings for example, so mas binibigyan talaga ng chance or mas kinikater or ini-entertain lang nila yung mga mainstream media over vloggers, content creators. Kasi nga ang mga media is meron talaga silang protocol no, whereas ang mga vloggers wala lang, basta kay walang protocol yan, basta kay kung ano yung sasabihin. wala nang sinusunod na protocol or anong tawag dyan, etiquette ano pa man tawag dyan. Basta sabihin natin kung ano yung gusto natin sabihin, unedited, unfiltered. So ngayon mabalikan natin yung kanino nga ba ito i-credit, kay Digong or kay PBBM. So masasabi ko dati ang perspective ko, perception syempre kay Duterte, kasi sino ba naging presidente? Alangan naman kay Pinoy, alangan naman kay kay late Marcos, di ba? Alangan naman kay Pinoy, alangan naman kay Gloria, alangan naman kay Erap or kay Ramos, di ba? Na wala naman talagang galaw, walang basong pinapagalaw during those administrations na nabanggit ko. Only Duterte's term, di ba? So makikita talaga natin tong mga ganap ngayon sa Davao City kay Duterte. Even sa mga big ticket projects sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao. Talagang gaya na yan talagang makikredit ho natin kay Digong. Credit means pasalamatan natin si Digong, kasi sa dinami-raming mga presidente, talagang si Digong talaga yung gumagalaw, kumikilos, gumagawa ng paraan na maisakituparan ba yung mga pangarap ng mga Pilipino, na magkaroon ng tulay, magandang kalsada, magandang airport, magkaroon ng magandang mga farm to market roads, di ba? Magkakaroon ng magandang facilities and amenities no, na magamit ng ating mamamayang Pilipino, di ba? Lalo na sa agro-industrial or agri-industrial sectors. Yun nga, ang bilis mag-deliver ng mga goods from
farm to market, mga ganun, no. Dali lang ma-deliver ng mga isda, karne, meats o ano pa man, no, ng mga goods, dahil nga sa maganda yung pasilidad, di ba? Merong magandang tulay, mas shorten yung biyahe, di ba? So makakarating ng fresh yung mga produkto, so hindi masasayang, di ba? Hindi mabubulok, hindi malalanta. Anyway, so yun, balikan ulit natin. So kayo, mga nanonood dyan, so welcome tayo lahat, ha. So dito sa aking channel na to, Galada Explorer, may mga nanonood kasi dito na mga, syempre, liberal party na mga supporter, no. Ganoon naman talaga sa Pilipinas, wala tayong magagawa kasi nasa freedom country, or meron tayong nasa may kalayaan ba, no, na bansa, kalimutan ko na, basta may freedom ho tayo dito sa bansa ho natin, na kapag mayroong kanya-kanyang political color, no. For example, Pinklawan, dating Dilawan, or ngayon naging Pinklawan, so that's Liberal Party, no. Tapos meron ding pulahan, itong kay mga loyalist, no, na mga Makamarcos. Tapos syempre merong bagong tinatawag din na DDS, so bagong panganak lang tong DDS, Duterte diehard supporter. So yan ang ano bang kulay? Green, no? Sara kasi green eh. Kay Digong anong kulay? Parang wala naman yata, no. So yan lang, pula, green, tsaka pink. So sa mga pink syempre mag-ingay, no. So sino bang mga diyan, mga pro Aquino, di ba? So may mga nagsasabi na ito ay ideya, ito ay imagination tsaka drawing ng Aquino administration. So may mga nagsasabi naman na ito ay blueprint na sa panahon ni ni Ferdinand Marcos. So meron din man nagsabi na kay Digong talaga to na initiative, no. So kanino nga ba to i-credit, di ba? So isasama na natin si So apat ang natin dito pag-uusapan. Yung previous administration na sinundan ni Digong, na si Pinoy. Okay, Pinklawan or Dilawan, kay President Benigno Aquino Jr., no. Tapos late Ferdinand Marcos, kay ex-President Duterte, or kay Present Administration BBM. Kanino ba dapat? Ano sa tingin niyo? Ako, Duterte. Masasabi ko. Kasi nga, tsaka lang nakikitaan talaga ng ganitong mga mega project, no. Talagang nito napaka-ambitious na project to, pero kita nyo naman na nagagawa siya ni Digong. Tama. 'Di ba? Nagagawa siya, napaka-ambitious nito. Although may mga meron ako mga nakikitang post pala, mga picture, mga article ba na ito siya is parang blueprint na rin to, parang naka-drawing na rin to, no, sa time ni 1979. So that's the time ni time yan ni Marcos, 'di ba? Senior. So drawing ni Marcos Senior. So maraming thank you sa drawing ng Marcos Senior. So ang tanong ko diyan, bakit hindi mo nagawa na 21 years in service? Di hamak na mas mas mataas, mas distansya, no? Yung mas long distance yung Samar Leyte, yung San Juanico Bridge, kumpara dito sa Samal Davao na 3.something kilometer, 3.8 kilometer, di ba? Or 3.9 kilometer lang to. Napaka short distance lang naman, pero bakit nagawa mo dun sa Leyte, di ba? So kung nagawa mo sa Leyte, Samar, baka ibig sabihin napakarating ng potential, di ba? Mas easy magagawa dito sa Davao. So Davao and Samar. So yun lang, pero maraming thank you pa rin sa drawing, kahit paano nagkaroon pa rin ng pattern. Pero yung drawing kasi ang dami naman kasing kahit ako pwede kong i-drawing to pwede ko tong i-sketch. So kaya kong gumawa ng sketch, kahit sino, kahit hindi tayo architect, kahit hindi tayo engineer, kaya nating mag-drawing, di ba, ng tulay magkukunik sa isla ng Samar in Davao City. So bigyan ko ng credit yung pag-drawing, no, ni Marcos Senior. So 1% credit. So kaya naman President Benigno Aquino Jr., so maraming thank you naman sa imagination. So bigyan kita ng 1% credit. So ngayon bibigyan ko ng credit naman si Duterte ng ilan na ba yon? So 100% credit, so nabawasan ng 2%, so 98 na lang natitira. So ibigay ko yung 90% credit kay hindi pala 85%. 85% credit. Ay di sana pala, no, we're talking about president kasi, no, so administration. So I'll give it 90% to President Rodrigo Roa Duterte. Yes.
So 90% credit sa kanya. So ilan na ba 'yon lahat? That's 92%. So saan yung 8%? Kanino na rin i-credit? So syempre kay Present Administration, kasi maraming thank you pa rin dahil isa ka sa nag-inaugurate. I mean, hindi pa rin inaugurate, isa ka sa nag-groundbreaking, no? So kayong dalawa ni VP Sara. So I mean 4% kay VP Sara, 4% kay credit naman kay BBM. So a total of 100% credit, no? So maraming thank you. 1% kay Late Makoy, and 1% kay Late Pinoy, 90% credit kay XPRD, and 4% kay VP Sara and BBM, no? Maraming thank you sa inyo. So dahil sa inyong 4, 5 pala, so itong tulay namin dito sa Davao City na inaabangan, na inaasam-asam is nagiging mas posible pa, di ba? So talagang nagagawa, matutuloy-tuloy talaga to. Wala nang makakapigil pa. So yun lang siguro, maraming thank you sa mga nanonood. So yun lang, tanong ko sa inyo, kanino i-credit ba to? Huwag niya nasabing ating i-credit natin sa mga taxpayers money. Siyempre matik na yun. Kumbaga ang credit ba, pasalamat lang tayo. Kumbaga appreciation lang naman siya, words of appreciation, di ba? It's a words of appreciation na yan nga, may kahit paano merong ginawa na yan nga, drawing si Late Makoy, merong ginawang imagination si Late Pinoy, and merong ginawang 90% naman talagang pinustro talaga ito ni ni Digong, di ba? Talagang wala, talagang diniretso na tinulak, postro talaga siya. So ginawang batas at inumpisahan. So maraming thank you Tatay Digong, and of course maraming salamat sa groundbreaking na pinamunuan ni VP Sara and BBM. So maraming thank you sa inyong 5, no? Yan lang. So hindi na natin pag-usapan ng taxpayers money kasi matik na yan. We're just talking about the highest officials efforts. So yeah, 90% goes to Digong. Yun ang akin, ha. Huwag tayong mag-away-away dyan. Lang, kumbaga, lapag nyo lang yung inyong mga saloobin, yung inyong mga kurot-kurot opinion. Healthy conversation. Hindi naman siguro kailangan tayo mag-away talaga, no? Or kumbaga, kung tingin nyo is 90% na credit kay Pinoy, so ilatag nyo bakit. Bakit kay Makoy, bakit kay BBM, bakit kay Sara, bakit kay Duterte, diba? So yun lang. Thank you for watching and ingat sa happy holidays.